Pagkatanggal ko ng sisiw sa kahon, ito agad ang napansin ko, kuba at matamlay. Nakita ko pa siyang tumain ng kulay pula pati yung mga kasama niyang iba. Inano ko na yan. Sinupakan ng sulfar. Tapos yung painom nila sulfar. Paano hindi siya nainom kanina kaya sinupakan ko. Ito namang iba. Ganon din ang tae pero masigla kahit pa paano natuka at nainom. Sana maging okay sila lahat. Mag-isa lang siyang sinupakan ko dahil siya lang ang hindi nainom at hindi natuka. Sana maging okay siya, lalaki pa naman. Yung iba kahit medyo matamlay, at least natuka at nainom. Ayan ang aking ginagamot. Second day ngayon. Breastfeeding ko siya. Hiniwalay ko dun para masubaybayan ko. Hiniwalay ko sa mga kasamahan niya. Para magamot ko ng ayos. Kaninang umaga sinupakan ko ulit ito ng sulfar. Tapos matamlay pa rin siya. Ayaw pa rin tumuka. Sabi ni Jennifer ay patakan ko daw ng reload. Pagkapatak ko ng reload, ayan o, parang magic. Palpas pa to kanina. Pagkatapos ng patakan, akala ko hindi makakalipad dito sa kanyang ano. Ay biglang lumipad, ayun, habulan pa kami. Kaya siya nilagyan ko ng pasuka. Ito pa na sulfar pa rin ang kanyang painom. Sana makabawi ito. Lalaki pa naman. Maingay na pati siya ngayon, hindi yan nasiyap. Kanina, walang kaimik-imik yan. Mukhang maganda sa kanya yung reload. Mga kasama niya doon ayos naman eh. Siya lang ang kuba. Mga ano pa, kulay puti pa ang kanyang taipot. Shop lang siya. Ayaw niya dito sa kulungan. Ayun o, ngayon na niya, gusto na niyang lumabas dito. Pero ayaw kong isama muna sa mga kasama niya. Pag binuksan ko yan, bigla yan talo. Bandang tanghali na nga ito nung second day na ginagamot ko siya. Nagliligalig na at gustong pumunta sa mga kasama niya. Oo, huwag ka tumalon. Mabangasan ka. Pinatong ko sa ipa para doon mapunta yung ipot niya. Para hindi madumi yung paa niya. Nilagay ko lang sa loob ng karton. Ayan. Dahil nagwawala na siya doon sa kahon. Sisama ko dito siya sa mga kasama niya. Ayan. Ayan siya. Nung hapon na nga, sabi ni Jennifer, nisama ko na sa mga kasamahan at baka lalo lang ma-stress ang sisiw. Nasisigla na ang kasama niya, mukhang nakarecover na. Kagabi na. Pagsasama-samahin ko sila ngayong gabi sa kahon at bukas papatakan ko silang lahat ng reload para makarecover ng tuluyan ang katawan. Kinabukasan nga, pagkalabas ko sa kanila sa kahon ay pinatakan ko agad ng reload. Pare-parehas kasi silang tinamaan ng coccidiosis. Yung isang sisiw lang ang medyo malala dahil yung isang sisiw ay hindi makakain at hindi makatuka, nadidehydrate na. Dahil nakaka-dehydrate ang coccidiosis kaya pinatakan ko sila lahat ng reload. Maganda kasi ang naging epekto dun sa may malalang coccidiosis. Madaming nawalang nutrients sa katawan nila at para maibalik kaya pinatakan ko sila ng reload. Ayan, yung ginagamit ko mukhang masigla na. Ito yung mga kasamahan niya. Magkaiba din ang dumi nila, kaya sulfar din ginamit. Pang third day na nila ngayon nagsusulfar. Itong ginagamot ko na kain na rin, hindi kagaya nung unang araw na nakita kong kaiba siya. Nasisigla naman ang kanyang kasama. Ayan, mukhang masigla na ang aking ginagamot. Nagbabawit sa pagkain.
di na siya nakaungkot. Pang-apat na araw na niya na magmula nung ginamot ko. Pero ang painom pa rin nila ay sulpar. Sana magtuloy-tuloy. That's all guys. Thanks so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye.